sadyang di mawari, pinili mo ang isang tulad ko. Sadyang di malirik ng puso ko't isip na ako'y mahal mo. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat tintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Hello, good morning po. Ayan, ready na po ba tayong mag-worship sa Lord today? Dala-dala po ba natin yung heart natin para sa Lord? Amen. So, ayun, let's honor the Lord today as we come to His altar. Ilalim mo mga bituin, mga likha sa daigdig, sa simula't hanggang wakas. Ikaw ang sandigan, hinugis ng iyong kamay, larawan mo sa aking
kaya't sabihin mo, ipaalala mo, ipaunawa ang iyong puso. Kaya't sabihin mo ang kalooban mo, ang makilala ka, ang nais ko. Ako'y sa'yo, O Panginoon, at ang nais ko'y ang kalooban mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo. Hinugis ng iyong kamay, larawan mo sa aking buhay, tanda ng iyong pagmamahal. Kaya't sabihin mo, ipaalala mo, ipaunawa ang iyong puso. Kaya't sabihin mo ang kalooban mo, ang makilala ka, ang nais ko. Ako'y sa'yo, O Panginoon, at ang nais ko'y ang kalooban mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo. Kahit saan landas ay hahayag sa buong mundo ang pag-ibig mo. Kahit saan landas ay hahayag sa buong mundo ang pag-ibig mo. Kahit saan landas ay hahayag sa buong mundo ang pag-ibig mo. Kahit saan landas ay hahayag sa buong mundo ang pag-ibig mo. Ako'y sa'yo, O Panginoon, at ang nais ko'y ang kalooban mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo. Ang kalooban mo. Yan ang nais ko, ang kalooban mo, Hallelujah. Mari po ba tayong tumayo lahat? Siyang tunay, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Ang iyong kalooban. Ang aming maging kalooban, Panginoon. Tunay ka, dakila ka, Panginoon. Ayaw mo kaming mapahamak. Ayaw mo kaming mapariwara, Panginoon. Kaya't dalangin namin. Kung anong nais mo sa buhay namin, ipakita mo ito, Panginoon. Kung anong planuhin mo sa buhay namin, Panginoon, iparamdam mo ito, Panginoon. Yung malinaw at dalangin namin, Panginoon, ang aming pagsunod sa inyo ay buong puso. Kaya't nandirito kami, Panginoon, sama-sama muli sa araw na ito
upang dakilain ang pangalan mo. Di mo kami binigo sa linggong ito, Panginoon. Nandyan ka lagi, sinamahan sa bawat battles na meron kami, Panginoon. Di ko maisa-isa, Panginoon, pero alam namin, kasama ka namin sa araw-araw, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Give voice to your praise sa Panginoon. Hindi ka pinabayaan sa linggong ito. Kung ano man ang mga pinagdaanan mo, nandyan lagi ang Panginoon. Kaya itaas mo ang pangalan ng Panginoon sa oras na ito. Itaas mo, bigyan mo siya ng kadakilaan, kaluwalhatian. Dahil tunay at tapat siya sa inyo. Hindi ka pinabayaan, hindi ka iniwan sa anumang mga battle na meron ka sa oras na ito. Hallelujah. Tanggapin mo ang aming mga papuri, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat. Buhay ka. Buhay ka't kumikilos sa amin, Panginoon. Maraming salamat. At patuloy naming idinudulog ang bawat pangangailangan, Panginoon, ng bawat isang nandirito. Tagpuin mo ang lahat ng ito, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. Ipakita mo ang iyong kadakilaan. Ipakita mo, Panginoon, ang mga signs and wonders, miracles sa kanilang mga buhay, Panginoon, upang patuloy na makita nila at ihahayag nila ang kadakilaan mo. Ihahayag nila, Panginoon, ang goodness mo, Panginoon, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi maging sa buong mundo, Panginoon, maririnig na ikaw ay tunay, ikaw ay mabuti, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At maging sa aming tagapagsalita sa araw na ito, Panginoon. Gamitin mo siya, maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Ang mga salita mo ang maririnig namin, Panginoon. Mangusap ka sa bawat puso, sa bawat buhay, Panginoon, na nandirito at nakikinig sa inyo. Give us transformation. Give us obedience, Panginoon, sa mga salitang ito. At makita na buhay kumikilos ang mga salita mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa karakter na pinapakita mo sa amin. At maging yung will mo sa amin. May they be active, sharp, and alive, Panginoon. Maraming salamat. Tinataas namin ang pangalan ni Jesus. Amen at amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Ano po ang ating theme for this month? Isa pa po. Alive, sharp, active. Isa pa po. Alive, sharp, active. Ano po yung alive, sharp, and active? Yun po ay ang salita ng Diyos. Amen? At natutunan po natin last week na hindi po nagbabago ang Diyos. Yung infallible po yung word ni Lord, yung kanyang salita, at siya po ay hindi nagbabago na Diyos. Amen? Hindi po siya tulad natin na pabago-bago ang isip. Diba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Pabago-bago po ba yung isip niyan? It's a yes. Diba? Pabago-bago po isip natin, pero hindi po ang Diyos. Hindi po ba kayo natutuwa na hindi nagbabago ang isip ng Diyos? Amen! Hallelujah! Kung ano po ang sinabi ng Panginoon, yun po ay mangyayari. Amen! Hallelujah! Hindi po sinungaling ang Diyos. Yun po natutunan natin last week. Hindi po sinungaling ang Diyos at di nagbabago ang kanyang isip. Hallelujah! Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah! At ang salita po niya ay alive, sharp, and active. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Woo! Ang iyong salita ay di nagbabago. At sabi mo, ako'y niligtas, pinalaya, pinagaling at iyong Amen. Yes, Lord.
Tapat po siya sa kanyang mga pangako. Hindi po siya nagbabago. Mabuti ang Diyos. Kahit na po ang mundo natin ay minsan po madilim, lubak-lubak, di po natin alam ang gagawin, pero our firm foundation is firm. Our firm foundation is firm. We have a solid rock, and that's Jesus and His Word. Kaya purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo.
nagbabago. Hindi ka nagsisinungaling. Kung ano pong sinabi niyo sa inyong salita, hindi po yun babalik sa inyo ng walang napala. Hindi po yun babalik sa inyo ng walang napala. Thank you, Lord. Napakabuti po ninyo. Napakabuti po ninyo. Purihin ka, purihin ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dakilain ka, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. Amen. Maayon na po God. tayong mga po and still in the attitude of worship. Purihin ang Diyos. Lahat po ng pinagpala ng ating Panginoon, pwede po bang mas malakas na palakpak po ang bigay natin? Sige po. Yung talagang, alam nyo pinagpala kayo, mas lakasan nyo po yung palakpak ninyo. Okay. Salamat sa Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love, therefore I have continued my faithfulness to you. And the Lord will continue His faithfulness sa atin pong lahat. So welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church. We are the church that follow Christ and make followers of Christ. So if you consider this your home, we consider one another as family. So ngayong pong pagkakataon na ito, pwede po ba tayong medyo lumingon lang po sa ating mga paligid. Tapos kumustahin nyo lang po. For a solid minute siguro, bibigyan ko po kayo, makipagkumustahan lang po tayo kahit saglit sa ating mga kapamilya. Yan, sige po. Kausapin nyo po yung medyo, batiin nyo po sila. Yan. Yan. Kayo din po sa live stream, kumustahin nyo naman po yung mga kasama nyo sa bahay. Yan. Okay. Welcome to Marikina Foursquare Gospel Church. Just in case po, baka po meron tayong mga bisita sa ating kalagitnaan ngayon. Meron po ba sa banda dito? Kaway-kaway lang po, taas ng kamay. Meron po ba? Okay, familiar faces. Dito po, sa banda dito, baka po meron. Meron po ba? Mga nahihiyang magtaas ng kamay. Dito ba sa bandang gitna? Baka po meron. Yan, meron? Okay, so sa mga susunod na linggo, I encourage you to bring your friends and relatives na hindi pa po nakakasama sa church. So sa live streamers naman po natin, if this is your first time to join, please comment down or mag-message lang po kayo privately kung gusto nyo po. Ang inyong pangalan, sabihin nyo po, this is my first time to join. Kung regular naman na po kayo nanonood ng ating live stream, i-comment nyo po dyan lahat ng mga kasama nyo sa bahay na nanonood ng service na ito. So we have live stream services 2 p.m., 6 p.m., and 10 p.m. Bukod sa ating mga physical services ng 7 a.m. and 10 a.m. Okay, dako na po tayo sa ating mga announcements. Medyo kalabitin nyo yung katabi nyo. Makinig ka. Yan, makinig ka. Yan. Okay. Pakitandaan po ang mga announcements na to dahil sa Wednesday, Faith Night po ulit tayo. Yan. So, encourage po natin ang sarili natin because we are blessed that this church still believes that the prayer of righteous people are effective. At tayo po yon. Kaya po magsama-sama tayong manalangin sa Faith Night this Wednesday, 6:30 p.m. Sabi mo sa katabi mo, Faith Night tayo sa Wednesday. Yan. Okay, asahan kita doon ha. Yan. Sige po. Next announcement, mamaya pong 9 a.m. after this service, UFWT time at saka UFM Kapihan sa first and second floors. So lahat po ng mga adult men and adult women, magsama-sama po tayo doon para sa isang makabuluhang kwentuhan. Kaysa po kung saan-saan tayo magpunta at magkwentuhan, dito po tayo magsama-sama sa ating kapihan para sa mga lalaki at tea time para sa ating mga kananayan. So 9 to 10 a.m. Next po, para po sa ating mga kabataan. Yan. Mamayang second service kasi marami. Pero ngayon po, sa lahat po ng ating mga teens and youth and FSY na pwede pang sumama po dito, invited po ang lahat. 2 p.m. mamaya, SNL presents Lover. Lover. Sino kaya yung lover na yon? At alam ko po, pwede kayong magsama ng inyong mga lover. Yan.
Pwede nyo yung isama. Kaysa po yung mga boyfriend, girlfriend nyo, isama nyo sa iba. Dito po kayo magsama. Alam nyo po, nung kabataan po namin, na pag-uusapan namin mag-asawa, malaking bahagi po talaga ng youth namin, youth days namin, yung mga ganitong mga activities. So, I encourage you, youth and teens, mag-join po kayo mamaya, Lover. Yan. Exciting po ito para sa ating mga kabataan. And para naman po sa ating mga married couples. Yan. Taas nga po ng kamay ng ating mga married couples. Yan. Sige po. Yan. Para sa lahat ng mga young couples or not so young couples na, medyo matagal-tagal na. So, I Love 3, gagawin po ito sa February 25 sa O Cafe. Malapit po sa Olops. So, February 25, I believe this is Saturday. Saturday sa O Cafe. Sunday sa O Cafe, sa may Olops. So, kung hindi nyo po masyadong pamilyar, magtanong-tanong lang po kayo. Pero, I believe alam nyo po ito. So, 2 p.m. to 6 p.m. At maghanda lang po kayo ng 300 pesos per couple. Maghanda lang po ng 300 pesos per couple. Bakit may bayad? Alam nyo po, pinagpala po kayo ng Panginoon kasi po subsidized na po yung ibang mga gastos nyo po dito. So isipin nyo po, 150 per person lang po. Ano? 150 per person, 300 per couple, tapos may date na po kayo. Alam nyo po ba yun? Sa kayo makakahanap ng date na 300 pesos, kasama nyo pa po ang ibang mga couples dito sa church. And then, magsuot lang po kayo ng couple shirt. Yan. Couple shirt. Kung walang couple shirt, kahit terno ng color o medyo magkalapit. Pero kung wala, okay pa rin po yun. Pero we encourage you to wear couple shirt as a couple. Yan. Kung pareho kayo, I love Baguio. Yan. Lagay nyo dyan. O kung ano man. Pero mas maganda, I love him, I love her, mga ganyan. Kung ano po yung mga couple shirts inyo, suot nyo po. So, kita-kita po tayo. I love 3, February 25, 2 to 6 p.m. sa O Cafe. Also, kung hindi man kayo makakasama dyan, and this announcement is for everyone, kung hindi man kayo makakasama po dito, but you want to bless a couple, gusto nyo pong mag-sponsor ng couple, pwedeng-pwede po. So you can adopt a couple para makasama sa gawaing ito. So kung tingin nyo po, gusto nyo pong pagpalain, inuudyukan kayo ng ating Panginoon to bless a couple, makipag-ugnayan lang po sa inyong mga department heads, or sa mga pastors po natin para po mapadala po natin yung mga couples na naisip nyo, ay, bagay ito sa mag-asawang to. Mukhang magandang ma-ignite ulit yung pagsasama nila. Sabihan nyo lang po sa office kay Pastor Nolan, kami po. Okay po, ayan lang po ang ating mga announcements and God bless you. Prayer huddle on Saturday. Next Saturday po. Para sa lahat ng mga prayer support team. Yan. Prayer warriors natin. Okay, thank you po. Good morning po, magandang umaga po, tanghali at gabi, Lord God, yes. Dadako po tayo sa pagbibigay ng mga kababaihan. Ito po ang ating UFW Alabaster. Sino po pa may mga wala pa pong envelope para po ito sa UFW natin? Ito po ay ginagawa natin 2 beses sa isang taon. 2 pesos per day. Ngayon po, ang araw ng ating pagbibigay at marami po itong pinupuntahan. Hindi lang po basta tayo nakakapagbigay. Ito po ay maraming na parte-parte po na bibigay natin sa mga ating po mga elderly na mga pastor, na mga nag-retired na, natutulungan po ng mga bahagi. Marami po. Tsaka, ito po ay maraming, allocation of offering 15% po sa local. Sa division po, napupunta ang 10%, at 10% district, 65% sa national. At mga taong natutulungan, hindi lang po sa mga pastor na nag-retired, mga nakakapagpaaral pa po tayo ng mga sa Bible, mga nag-aaral sa mga school, nabibigyan po ito ng mga bahagi. Kaya tuwing
every 2 times a year, nagbibigay po ang kababaihan. Ito po yung ating ginagawa. Sana po hindi lang po kababaihan, ini-encourage ko rin po pati ang mga kalalakihan para magtulong-tulong po tayo na makaipon po, hindi lang po para sa atin to. Marami po talagang nabibigyan ng tulong ang bawat isa na makakapagbigay. Kaya salamat po, let us pray. Lord God, salamat po sa araw na ito na dumating na naman po kami sa aming pong UFW Alabaster. Nawa po, hipuin niyo po Panginoon ang mga lahat na magbibigay ng kanila pong tulong o bahagi ng mga pagpapasalamat sa aming pong bahagi ng buhay. Thank you Lord dahil hindi lang po ito para sa amin, para po sa lahat na nabibigyan ng bahagi, bawat bahagi marami pong pinatutunguhan. Thank you, Lord. In Jesus' name we prayed. Amen. Ito po ang ating bigayan. Thank you, Lord. We are God's chosen women, created for His purpose. We are God's chosen vessels, prepared to live His cause. God's separated and refined, in Jesus' name we rise. Without us we break and run, serving God with all our might. Christ we are women of blessing. Christ we are women of grace. Christ we are women of power. And Lord God bless you all for giving unto the Lord. Amen. I am tasked to introduce our speaker today. Siya po ang pinakamaiging manugang sa balat ng lupa. So far kasi isa lang. Kasi wait and see kayo dun sa tatlo pa. Alright. Ang ating pong speaker ay estudyante ko rin yata, music din yata. Mukhang parang pinasa ko to. Parang pinasa ko naman yata, ere. Oo. Nung wala pang relasyon. Oo, di ba? Yan ang mga trivia. May relasyon na ba? Ay, wala. Oo. Siya po ay, yan po. Sabi ng marami, siya ho ay kitang-kita sa malayo pa lang na parang si Pastor Starsky. Marami nagsasabi niyan. Pati daw the way he preaches, parang marami rin nagsasabi niyan. Sa lahat ba naman na magagaya din, pati arthritis ay kinuha kay Pastor Starsky. Ano ba yan, di ba? Pero salamat sa Diyos, we have our speaker today who strives to rightly divide the word of truth. Let's welcome our speaker, Kuya Nats Fetio. Amen. Praise God. Thank you po, Pastora Kay. Ayan. Praise the Lord. Ayan po, magandang araw po sa bawat isa. Ayan, praise God. Very exciting po ako to share the Word of God today. At sino po yung may dalang Bible sa inyo, pakitaas. Ayan, tingnan po natin kung ngayon, marami-rami na ngayong first service. Sige po, lahat, pakitaas po yung Bibles ninyo. Ayan. I believe, no, ngayon, mas madami nang may dala. Amen? And again po, sa lahat pa po na, pwede po pakitaas at pakikaway-kaway. Ayan. Praise the Lord. Sige pa po. Praise God. Alam niyo po, lahat po ng kailangan po natin nandito po sa Word of God. Amen po ba? Kaya po, sa lahat din po ng mga hindi pa po nakakapag-dala po dito ng Bibles nila, hindi po ito dahil hindi ka Kristiyano pag hindi ka nagdala, hindi po yun eh. But we want to show the world na binibigyan po natin ng importansya yung salita ng Diyos. Amen po ba? At gusto po natin, haba pong nagpipreach dito, no? Pwede nyo po, tingnan nyo po yung sinasabi po nung mga preachers. Tingnan nyo po, basahin nyo po kung tama po ba yung mga pinagsasabi namin dito. Amen? Amen? Kasi lahat po tayo tinawag, hindi po kami lang para mag-aral po ng salita ng Diyos, kundi lahat po tayo. Amen po ba? But again po, praise the Lord dahil I believe naman po na totoo naman po ang sinasabi ng mga preachers dito. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Praise God. Pwede po ba tayong yumuko at tayo po ay manalangin? Lord, maraming salamat for this wonderful time, Lord, na inyo ibinigay po sa amin to preach the word and to listen to your word po, Panginoon. Maraming salamat. And we believe po, Panginoon, na you will be the one who will speak to us
this today. And thank you, Lord, because we have this word po, Panginoon, na tangi po naming panghahawakan, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aming panalangin. Anoint us po, Panginoon, as we listen in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Ano nga po ulit ang series po natin ngayong araw? And active. And ang nakaraang 2 weeks po, no? Praise the Lord. Naalala niyo po si Pastora PH? Okay, ano po yung tinuro niya po sa atin? To stick the word? Nako, nakalimutan na. Stick the word, believe the word, pray the word, apply the word. Amen po ba? And last week po, natutunan po natin kay Pastora Esther na ang unchanging po ang word ng Panginoon. At hindi lang po yan, unchanging din po ang ating Panginoon. Praise God. And again po, ngayon naman pong araw, napakaganda po ng pag-uusapan natin because it is all about the goodwill of the sovereign God. Ayan, the goodwill of the sovereign God. The goodwill of the sovereign God. Now, gusto ko pong i-emphasize dito that God brings His goodwill to all people. God brings His goodwill to all people. God offers His goodwill to all people. Makasalanan man yan or hindi, Christian man yan or hindi, God brings His goodwill to all people. At again po, kahit nga po yung salvation ang will niya po para sa mga tao ay maligtas. Amen? But, hindi po lahat ay magsasubmit po doon sa will niya. Pero ang will po ng Panginoon ay good. And He wants to do it sa mga tao. Amen po ba? And He knows God brings His goodwill to all people. He knows what He is doing and He is the great I am. Kung baga po, perfect po ang ating Panginoon. Ang gaganda po ng mga kinanta po natin kanina, di ba? It's all about God. Lahat po ng gusto niya para sa atin ay lahat po ay mabuti. Amen? But ito po yung twist, no? Not everything that we want will happen. Yun po yung sigurado. Alam niyo po kung bakit? Hindi po dahil gusto natin, Christian tayo, hindi po dahil Christian tayo, all the time yung gusto po natin ay mangyayari. Why? Because as believers of Jesus Christ, we must understand that not everything that we want ay mabuti. Tama ba? Amen po ba? Yes. But what we want is goodwill ng Panginoon. And sometimes it hurts. Tama? It hurts pag hindi po ang nangyayari yung gusto po natin. But it doesn't mean that God is not good. Tama po ba? God is still good. And sometimes God will point us, lalo na po sa mga disappointments, no? Para turuan po tayo na magtiwala po sa Kanya. Amen po ba? Amen. And that is why po, not every time that you want more money, ay tama po yan because not every time na gusto mo ng pera, ay tama ang intention mo to do with it. Tama po ba? Not every time na gusto mo ng promotion, gusto mo lang ma-promote to help, but sometimes you want to put in the face ng katrabaho mo na, na-promote ako. And sometimes God will delay those times until you learn na, hindi kita ipopromote dahil gusto mo lang magpakita sa katrabaho mo na mapopromote ka para in your face mo siya. Kundi gusto ko, ma-promote ka, pero makita nila yung glory ko. Amen po ba? And goodwill po yun ng Panginoon para sa atin. Amen? Now, hindi po sa lahat ng oras, bibigyan po tayo ng even sometimes material things ng Panginoon. Lalo kung ang intention naman natin is to get it para ipagyabang lang po sa iba. Amen? But, again, mamaya po, i-explain po natin yung about po tungkol doon sa free will, no? And, again po, not everything that we want will happen because not everything that we want is always good ang intention po natin. But today po, pag-aaralan po natin itong salita po ng Panginoon about His goodwill. Amen? Ngayon, ito po yung twist. Kung halimbawa po na, sige, mamaya na. Okay, God brings His goodwill to all people. Now,
Again po, not everything that we want will happen. At ito po yung, please bear with me lang po dahil medyo matagal-tagal po ang preparation na ito. Kaya po, yung message po natin ngayon ay magkakaroon po ng 3 parts. Okay? 3 parts. Dahil, ano po ang series po natin? Alive, Sharp, and Active. At yung Alive, Sharp, and Active, based po sa goodwill ng Sovereign God, yun po yung pag-aaralan natin. At alam nyo po ba na trivia, yung isang point po ng Alive, isang point ng Sharp, at isang point ng Active, kaya pong i-preach yan ng tigi-isang oras? Tigi-isang oras? Okay? Alam nyo po ba yon? Nakaya po yon? No? Kung pabibigyan nyo po ako, papatulang ko kayo eh. Amen? Pero today po, ihakat po natin. Nanghihinayang po ako kasi ang dami pong pwedeng matutunan. Amen? But again po, kasi we want to emphasize, but again, there is alive, sharp, and active sa goodwill ng ating sovereign God. Amen? At ang initials po niyan ay ano? Asa. Okay, pakitanong nga po yung sa katabi mo, asa ka ba? Asa ko. Okay, asa ka ba? Alive, sharp, and active ka ba? Amen? Praise God. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Amen. Ready na po ba tayo? Okay, simulan po natin now. Kagabi po, na nagpe-prepare po ako, binigyan po ng Panginoon ng medyo konting twist lang siguro ngayong araw, na instead po magsisimula po tayo sa alive, okay, magsa-start po tayo sa active. Pero, asa pa din ng katabi mo, amen? Asa pa din yan. Okay, first part po, alive. Alive in the goodwill, active pala, sorry. Mali. Oh, kasi yung notes ko, naka-alive pa eh. Biglaan Lord. But I believe, will ng Panginoon to. Active. Be active in the goodwill of God by faith. Be active in the goodwill of God by faith. Anong ibig sabihin po nito? Be active in the will of God by faith. Ibig sabihin po, okay, gusto po, di ba sinabi po natin kanina, hindi po sa lahat ng oras, ay yung desire po natin, yung will po natin ay tama. Why not this time, we skip already at alamin po natin kung ano yung goodwill ng Panginoon para sa atin. And I believe na ang gusto ng Panginoon na maging active po tayo by faith. Amen? Maging active po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Maging active tayo sa goodwill ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Now, Romans chapter 4 verse 19 to 20. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul patungkol po kay Abraham. Okay? And being not weak in faith, Abraham, considered not his own body now dead, when he was about 100 years old. Neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith in giving glory to God. Now, alam po natin yung kwento ni Abraham. Tama? Siya po ay binigyan ng pangako ng Panginoon. Pero siya po ay matanda na. Hanggang sa dumating po yung time na sinabi po sa kanya na magkakaroon po siya ng anak na, ay ilang taon na po siya? Tatandaan nyo? 99 years old. 99 years old, si Sarah, 90 years old. Amen? 90 years old sila. Now, in the natural, kung sa natural po, ang katawan po ni Abraham at ang womb ni Sarah ay patay na. Hindi na kaya magdala ng anak. Tama po ba? But, ito po, no, kung meron po kayong part dyan sa sinusulatan ninyo, okay, pwede po isulat ito. Walking by faith, being active by faith, okay? Or walking or being active by faith doesn't mean you're denying the natural or the scientific. When you are walking by faith, hindi ibig sabihin, dinedenay mo na merong napatay na yung na merong sakit. Amen?
At during this time, si Abraham at si Sarah, or si Abraham, yes, alam niya, patay na yung katawan niya. He doesn't deny na patay na yung katawan niya. Yung body ni Abraham, hindi special. Yung body ni Abraham ay katagaya din ng body natin, ng katawan natin. We have the same body, and imagine this, he is already 100 years old. And some of us, nasa medyo advanced years na po tayo, and we say na, di ba po, mahirap na po talaga yung katawan natin? And we have the same. At imagine, 100 years old na 99 years old na si Abraham. Kung magka-birthday po sila ni former Senator Juan Ponce Enrile, mas matanda na si Enrile ngayon siguro. Amen? At imagine niyo po, nakita niyo po ba yung latest na mukha ni Senator Enrile? Abraham at tayo po, may sarili po tayo, may kapareho po tayo ng body. That is the natural, patay. But again, walking by faith, being active by faith is not denying na patay na po yung katawan ni Abraham, meron po tayong sakit. Nandoon po yan. We acknowledge it. Totoo yan. But, ito po, what's the reason he's not weak in faith? Kahit po, patay, alam ni Abraham na patay na yung katawan niya, ano yung reason bakit hindi weak yung faith niya? Okay? Bakit hindi weak yung faith niya? Ito po ang katotohanan. He did not consider the natural fact. Yes, totoo yon na patay, but he did not consider the natural fact. Okay? Alam niya na patay na. Kung hindi niya kinonsider yung natural fact, ano yung kinonsider niya? Okay? Faith? Faith? Tingnan po natin sa Romans chapter 4 verse 21. He staggered not at ito po yung kinonsider niya, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And being persuaded that what he had promised was able to perform. This is faith. This is being active in faith. Nakukuha niyo po ba? And it is God's good will for us to know na He wants us to be active in our faith. Amen ba? Okay. Praise the Lord. Ito po ang promise ng Panginoon para sa Kanya. He had a promise kay Abraham. Okay? Meron pong promise ang Panginoon kay Abraham. At ito po yon. Babalikan po natin sa Genesis chapter 17, verse 41. Okay? Genesis chapter 14, verse 31. Verse chapter 4. Okay? You shall be father of many nations. Yung binanggit po kanina na kinonsider ni Abraham, even though in the natural, yung kanya pong situation ay patay na, ang kinonsider niya po ay yung promise ng Panginoon para sa kanya, that he will be father of many nations. Amen. He will be father of many nations. Now, he will be father of many nations. Ibig sabihin po, nung time po na yan, okay, he knows na patay na yung kanyang katawan, but again, he did not consider the natural fact. Yes, nakita niya na patay na yung katawan niya, but Lord, meron kang promise sa akin that I will be father of many nations, at yun yung i-consider ko. We are not denying na meron pong sakit, but God is our healer. Amen? In the natural, okay, his body is dead, 100 years old. Sarah's body is dead. Okay? But these are the facts. But again po, paano po natin ma-reinforce na patuloy po tayong maniwala, patuloy po tayong maging active po sa faith natin? Meron pong ginawa ang Panginoon sa kanila. Okay? Ito po. In Genesis chapter 17, verse 4 to 5, ito po yung sabi, He will be father of many nations. Sa verse 5, ang sabi ng Panginoon, no longer shall your name be called Abram, but your name shall be
Abraham, for I have made you father of many nations. Now we thought, akala po natin yung mga names po sa Bible, wala pong ibig sabihin. And dito po, meron pong ginawa po ang Panginoon kay Abraham na gusto po niya maging active yung faith niya. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Diyan po sa part na yan. What did God say? Okay? Diyan po sa part na yan. Sabi ng Panginoon, I want you to change the way you talk. I want you to change the way you talk. Being active in faith is also changing the way you talk. Bakit? Kasi ang ibig sabihin po ng Abram is High Father. High Father, exalted Father. But during this time, sinabi po ng Panginoon, you will not be High Father, but right now, you will be Father of multitudes. Being active in the goodwill of God by faith is this, change how you talk. Okay? Ito po. Especially about yourself and about your situation. Ang sabi po dyan, for now on, you will no longer be named Abraham, High Father exalted, but Abraham, Father of many nations. Now, eto po, no, God did not just change His name. Hindi lang basta-basta, okay, sige, Father of multitudes. Hindi ka na High Father, ano ka na, Father of multitudes. Alam niyo po kung anong very important fact nitong part na ito? Bakit? Bakit po pinalitan ng Panginoon? Because God wants him to be active by faith in changing the way Abraham talked. Now again, imagine nyo po, ito po yung audacity ng faith. Ito po yung boldness ng faith. That imagine, okay? Imagine, even though their body is dead, God says, I have made you father of many nations. Ito po yung faith. Ito po yung audacity, yung boldness ng faith that even though in the natural, ito po yung nangyayari but we want to get the promise of God by faith. At ito po yung key to active by faith. Okay? Ito, key to active by faith. At dito po natin i-explain, no? I-explain bakit, ano ibig sabihin significance ng pagka-change ng pangalan ni Abraham to Abraham. Sa Romans chapter 4 verse 17, as it is written, I have made you father of many nations. Okay? Patay pa lang, wala pa siyang anak, ginawa na kitang tatay, past tense, I have made you father of many nations in the presence of him who believed. And God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. When God said, you will not be Abraham, you will be Abraham, God said he is calling Abraham to be father of many nations, even though it is not yet there. But he calls for it by faith. At imagine niyo po yung buhay po nila Sarah, to call those things that are not visible yet, that are not tangible yet, as though they are. At imagine niyo po yung buhay po nila, okay? During this time, no? Na wala pa po silang anak. Tapos araw-araw, ang tawag po ni Sarah sa kanya, Father of multitudes. Gets nyo? Every day, Father of multitudes. Kakain na tayo. Father of multitudes, naligo ka na ba? Father of multitudes, kailangan na nating mamalengke. Father of multitudes, kailangan na nating mangaso. Kailangan na nating bayaran si ganito. Nakukuha niyo po? They are calling those things that do not exist as though they are. As though they exist. And that is faith. That even though hindi pa po nangyayari, nakikita, you will already speak it. Because you are not holding to the promise of people. You are holding to the promise of God. That is why being active in faith, speak the promise of God. Speak the goodness of God.
Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang galing po, no? I have made you. Change the name. Change the way He talk. Every day, Father of many nations. And there will be times na people, siguro, sasabihin, parang mga baliw ba itong mga 100 years old, almost 100 years old na to, na magsasabi silang Father of multitudes. Tas si Sarah po, Sarai from Sarah means, ang ibig sabihin po ng Sarah is princess. Ibig sabihin po ng princess or woman of nobility, ang ibig sabihin po nun is kings, nations, and leaders will come from her. Yun po yung ibig sabihin ng pangalan ni Sarah, from Sarai. And imagine po, araw-araw ganun po yung sinasabi nila. And maybe the reason why we are continuously defeated in our life because the way we talk. Amen? And being active in our faith is changing the way we talk. What if baguhin po natin, instead na kung ano po yung sinasabi natin sa araw-araw, baguhin po natin, banggitin po natin ano po ang promises ng Panginoon. And that is, you are not speaking it by your own strength. You are speaking and believing the promise of God. Now, ito po, no? At isa po ito sa nakakalungkot po minsan, na kahit po minsan sa Facebook, nakikita ko po ito, that there are Christians, okay? That there are Christians na, okay? There are Christians na nagmamanifest. Okay, uso po yan, di ba? I manifest this, I manifest that, I manifest everything. Di ba? Ano po ba yung manifesting? Manifesting is by putting intentional energy into bringing these goals to life. Ano po ibig sabihin yan? Parang, ay, mamanifest ko talaga ito, ay, mamanifest ko ito araw-araw, ay, mamanifest ko ito, na mangyari ka, it is based on your ability. It is based on your own strength. That is why, kung nagmamanifest ka, please pakibura. Christians should not manifest. Christians should trust the Word of God. Amen. Pakisabi po sa inyong katabi, walang manifest sa atin. Word of God lang. Amen. Natututo po ba tayo? Are you learning po ba? This is walking by faith. This being active by faith. That is why every day, put into remembrance sa inyo pong mga sarili yung word po ng Panginoon. Basahin po ninyo para maalala nyo kung ano yung promises niya para sa inyo. Hindi po ito pinapabasa sa inyo dahil Christian kayo. Hindi ito pinapabasa sa inyo dahil kailangan lang. No, mas kailangan nyo po ang Word of God. Hindi po kayo kailangan ng Word of God sa totoo lang. Kailangan mo ang Word of God. Amen. Praise God. Okay. Faith is, okay, ito pa po, no? Manifesting ay mali. And also, ito po, faith, dahil faith is putting our hope and believing in the goodwill, in the faithfulness of God to His promises. We don't manifest, but we put our hope and faith sa promises ng ating Panginoon. That is why every day we will speak the Word of God sa ating situation. Amen po ba? Amen. At ito po, no, ito po yung ginawa nila Abraham at saka nila Sarah nung araw na yun, nung araw-araw silang nagsasabihan. Actually, yun lang po yung binanggit eh. Nung 1 year before po ipanganak si Isaac na mapufulfill na yung, mapufulfill na yung promises. Ito lang po yung binago ng Panginoon, na baguhin nyo kung ano yung pangalan ninyo. At ang sabi po sa Romans chapter 4, verse 18, who Abraham, contrary to hope, in hope believe. Who Abraham, contrary to hope, in hope believe. Abraham knew that his body is dead. Abraham knew that Sarah's womb is dead. But contrary to the situation, contrary that patay na yung katawan, they did not consider it, but they considered the hope na galing po sa Panginoon. They considered the promise na galing po sa Panginoon. In hope, they believed and they received the promise of God.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And God wants to do it to you. Ganon din po sa inyong situation. That instead of saying kung ano-ano, panggitin po natin ang Word of God. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Every day, Sarah is calling him Abraham, declaring father of multitudes, and contrary to hope, they believe that God will do it. And even Jesus practiced this truth. Yung sabi po niya doon sa man with withered hand, yung patay po yung kamay, ang sabi niya, sabi ni Jesus, He calls those things that are not as though they are. Sabi ni Jesus, stretch forth your hand at gumaling po yung kamay ng tao na yon. At ito pa po, si Lazarus po, 4 days na ng patay. Ang sabi po niya, he is just sleeping. At ito pa, paralyzed man for 38 years. Ang sabi niya, rise, take up your bed and walk. Even Jesus know about this. Of course, siya po ang author ng Word of God eh. Amen? Amen? Handa na po ba kayong magsalita sa inyong situation? At i-declare ang word ng Panginoon? Amen. Gusto niya na po bang umuwi? Unang part pa lang po eh. Again po, we are not denying the natural, but we will declare the word of God. Amen? That is why ito po, very important no, if you are challenged in the natural, kung meron kang challenge sa natural, narinig nyo na po ito, meron kang challenge sa sin, tayo po ay niligtas na ng Panginoon, tayo po ay cleansed ng Panginoon, we are the righteousness of God in Christ. That is why when you fail, always declare to yourself that you are the righteousness of God in Christ. Because that is the truth. Nung naniwala po tayo sa ating Panginoong Hesus, di ba cleanse na po tayo ng lahat ng kasalanan natin? And sometimes we will fail. Yes, but the truth is, tayo po ay righteous na sa harap ng Panginoon. So we must speak, as in literal na speak, na Lord, thank you, mahal mo ako. Lord, thank you because I am righteous in your eyes. And you love me. And that's the way to overcome sin. To make yourself remember who you are in Christ. Amen. And ito pa po, kung meron kang sakit, okay? You are healed in Jesus' name. And sometimes po, don't stop sa una-una po. No? Nag-faith night ka, nag-OPC ka, tapos ni-receive mo, Lord, I am healed. Tapos nararamdaman mo pa rin. Yes, totoo yan, but continue to declare the word of God doon sa sakit ninyo, doon sa situation ninyo. Amen. At ang sabi po, we have the name above every name. We have the name above every name. Kahit anong pangalan pa ng sakit yan, it will be dissolved because of the name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And if you are troubled and panicking, Jesus is your peace. Bakit? Yung wrath of God na supposedly mapupunta sa inyo because of your sin, because of Jesus Christ, tinanggal niya po yung wrath na yon dahil pinatawad ka na ng Panginoon. Now you have the peace of God. And sometimes we will be troubled. But we have the peace of God, and Jesus is our peace. Amen. Amen. And if you are lack, Lord, you are my shepherd. I shall not lack. Amen. If you are facing your Goliath, your help comes from the Lord, the Creator of heaven and the earth. Amen po ba? Ang galing po, no? Palakpakan po natin ang Panginoon. That is the goodwill of God that we will be living active sa faith po natin. Amen? Amen. Handa na po ba kayo sa pangalawang oras? Praise the Lord. Sharp in goodwill of the sovereign God. Be sharp in the goodwill of the sovereign God. Be sharp in the goodwill of the sovereign God. Praise the Lord. Okay, be sharp in the goodwill of the sovereign God. Again po, nalaman po natin that God is immutable God. Okay? Please skip na yung next na yan, yung next na slide. Wala na tanggal. Okay, next. Being sharp. Ito po, being sharp in the goodwill of God is because He wants us to be sharp about Him. This is His will, na malaman, yung goodwill, na malaman niya po ano po ba or sino siya sa buhay po natin. God is
He is our immutable God, and He is the unchanging God. And God has a goodwill from the very beginning to the end. From the first time po ng creation, bakit po nasabi na from the beginning of the end? During the first time ng creation, God created man last to enjoy lahat po ng creation. Amen? Alam po natin yan. At ito po, when mankind failed, God promised to send a Savior. Tama? At ito po, sa bandang dulo, di ba po, darating ang ating Panginoon? Alam niyo po ba na pagdating ng panahon, meron pong mga mapupunta sa impyerno? Tama? Yun po ba ay goodwill ng Panginoon na may mapunta sa impyerno? No. Dahil ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9 to 10, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us. God is long-suffering sa mga tao, not willing that any should perish. Bakit po binanggit natin to? Kasi kanina sabi natin, He is good. He has goodwill from the very beginning. Wala naman talaga siyang intention na may mangyari pong masama sa tao. Pero bakit po may nangyayaring masama sa tao? Pero again po, hindi po dahil meron pong mapupunta sa impyerno, hindi po mabuti ang Panginoon. Hindi nga po, sabi very clear po dito, He is not willing that any should perish. Bakit? Pero bakit meron pong magpe-perish? Dahil po sa free will. Dahil po sa free choice. Even though our sovereign God has a goodwill for all, not everyone will receive or submit to it. Tama ba? That is why we need to be sharp who God is. Kasi ang iniisip po natin, sometimes the problem is, ayan po, because He gave us free will, but still He remains as good as God. Bakit po? Because sometimes, even po sa ating mga Christians, it doesn't mean na meron pong nangyayaring masama po sa atin, hindi po mabuti ang Panginoon. It is all because sometimes, even po, dahil kahit tayo po ay Christian, we are deciding based on our own thinking. It doesn't mean na meron pong nangyari, okay, na hindi ka na-promote, praise the Lord, ay hindi po mabuti ang Panginoon. And not all the time, ganun po ang nangyayari. God is still good. And dyan po yung mga time na we will continue to believe that God is good and believe His plan for us. His plans for us. Amen po ba? Amen. At ito po, at bakit po gusto natin maging sharp po tayo sa patungkol po sa Kanya? Again, but before I come to that po, now salvation po, sa totoo lang not willing po ang Panginoon na mag-suffer ang mga tao. And now, today, kung hindi ka pa po naniniwala sa ating Panginoong Hesus, salvation is available, but you need to receive that goodness, that forgiveness that comes from the Lord. Amen? And if you believe in our Lord Jesus Christ, you and your household will be saved from eternal death. Amen? You need to receive Him. Dahil po sa mga nala-livestream po natin, you need to receive Him. You need to receive Him and make Him the Lord and Savior. God will not push, yung mga goodwill niya po sa atin unless we receive it. Kung ang salvation nga po na greatest gift na makukuha po natin, hindi po yan pinupush ng Panginoon. But willingly we receive Him. How much more yung iba pong bagay? But, alam ko po yung mga taga-J-Clam, gusto po natin ma-receive ang goodwill ng Panginoon. Amen? And by the grace of God, we will receive it. Amen? Amen. Ito po, bakit po gusto po nating gusto po ng Panginoon na mag-share about Him? Ito po, Exodus chapter 3, verse 7 to 8. Verse 7 to 8. Ito po ay kwento ni Moses, nung siya po ay tinawag po ng Panginoon para i-deliver yung mga Israelites out of Egypt. Now, ito po ang sabi ng Panginoon kay Moses, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt. Kayo po ba ay anak ng Diyos? Alam niyo po bang nakikita ng Panginoon ang affliction ninyo? Nakikita niya po yan? I have heard their cry because of their taskmasters. Alam niyo po ba na naririnig ng Panginoon yung iyak ninyo? Next.
I know their sufferings. The Lord knows your sufferings. Amen. The Lord knows your sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. At ang gusto ng Panginoon ngayon, tanggalin ka dyan sa situation na yan and bring you to the land, to a good and broad land, a land flowing with milk and honey. Sino pong gustong mapunta po doon? Sa ating situations. Amen. But behold, ito po ang problema po natin. Meron pong, and now, sa verse 9, behold, the cry of the people of Israel has come to me. I have seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Ito po yung sabi ng Panginoon kay Moses. Pero si Moses po may dilemma that time. Kasi during nung na-captive po sila sa Egypt, nakalimutan na po nila, o hindi na po naaalala ng mga Israelites yung promise ng Panginoon sa forefathers nila. Kay Abraham, Isaac, and Jacob. Amen? Ngayon po, ang ginawa po ni Moses, sabi niya, Lord, then sabi po sa verse 13 to 14, then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? What I shall say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Ito po yung truth. The word I am na pangalan ng Panginoon. The next intention of the great I am, yung pangalan na yung I am, is for the Israelites to know that He is their deliverer. Hindi po punisher. Nung nagpakilala po ang Panginoon, ibinigay niyo yung pangalan na I am sa kanila, ang intention ng I am na yon is great deliverer. Maging deliverer po nila. Amen? And ito po, the problem is that we believe that I am is our oppressor sometimes. But then again, He is not. God wants you to know that He is your deliverer. Be sharp who God is to your life. Kaya po, basahin ninyo yung Bible ninyo. Kung totoo ba itong sinasabi ko, sige po, basahin niyo po yung Bible ninyo. Do you really know the heart of God for you? Do you really know His goodwill for you? Or kabaliktaran po ang iniisip nyo sa patungkol sa Panginoon. Then if you believe that God is not good, you need to repent because He is good. And His plans for us is good. Amen. Amen. He is your deliverer. He is your deliverer. His name is I am your deliverer. I am your deliverer. No wonder in the New Testament, God gave us the name above every name. Ito po is nung nakalimutan po ng Israelites, okay, ang pangalan, kung sino, hindi po nila alam kung ano, hindi alam ni Moses kung ano yung pangalan, ibibigay na pangalan para sa kanya. Ang pangalan po na I am, ang intention po is to be the deliverer. At sa New Testament po, binigyan po tayo ng name above every name, which is the name of Jesus. At alam niyo po ba kung ano ang meaning ng Jesus? Jehovah is salvation. Now tell me if God is not good. If the name of Jesus, He is Jehovah, is salvation, will God not be good to you? Hindi po ba magiging mabuti dapat ang pagtingin po natin sa Panginoon? And this name is above every name. At kung ito po ang binigay po sa atin ng Panginoon na pangalan na pangahawakan po natin hanggang bumalik po siya, kailangan po natin malaman sa araw-araw, Jesus is our salvation. In our situation, Jesus is our salvation. In our sickness and diseases, Jesus is the answer. If in our situation we have lack, thank you, we have Jesus. Amen. The name above every name.
Be sharp and speak the name of Jesus. Amen. So when you are in need, speak Jesus into your lack. When you are sick, speak Jesus into your sickness. Apply yung yung napag-aralan po natin na active kanina. When you are oppressed, speak Jesus to the devil and he will surely flee from you. Amen. Be sharp in your situation. Instead of highlighting your problem, declare Jesus in your problem. Amen. Declare Jesus. Because when you have Jesus, you have everything. You have Jehovah's salvation. Amen. Amen. Praise God. Ready na po ba tayo sa pang-last? Natuto po ba tayo? Amen. Now, for the last, we are alive in the goodwill. Alive in the goodwill of the sovereign God. When you are alive, okay? When you are alive, you have life. Amen po ba? Meron kang buhay. Pakitingnan nga po yung katabi nyo, mukha pa buwang buhay. O tulog na, patay na, tulog na. Okay? Mukha pang buhay. When you are alive, you have life. At ito po ang truth, no? Jesus did not come into the world to make us good. He came to give us life. Jesus did not come to this world to make you good, but to give you life. Ano ibig sabihin yan, Brother Nats? Okay, ito po, makinig. Okay? Makinig kang mabuti. Jesus did not come into the world to us to make us good. He came to give us life. Some of us believe that God's goodwill for us is when we are saved, is to make us good. Gagawin po tayong mabuti nung tayo po ay niligtas. Some of us believe that. Pero hindi po. No. Being good is knowing that you have life in Christ. Being good is knowing that you have life in Christ. This is why we say always that your good works, your being good, is the fruit of your salvation. Amen. And then, Jesus said to us, ito po, Ephesians chapter 2, verse 5 to 6, and when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. He made us alive together. We are in Christ. When we got saved, when we believe in Christ, we are in Christ. We are alive in Christ. Amen. We are alive in Christ. You are in the nearest place to God. Your life is in Jesus Christ. That is why when you pray, no, don't pray that as if God is so far away. You are in Christ. You are sa pinakamalapit na place dahil kay Jesus Christ. Because He gave you life. At ang sabi po sa John 10:10, I came that they may have life and have it more abundantly. Pumunta po Jesus, the devil comes to steal, kill, and destroy, but Jesus came to give life and have it more abundantly. More abundantly. At ano po ibig sabihin po nitong life na to? Ito po ang ibig sabihin po niyan. Ang ibig sabihin po ng life na yan, may meaning po yan sa original language, sa Greek, na ang meaning po ay Zoe. Kaya po ang pangalan niyo ay Zoe, okay? Pag ang pangalan niyo ay Zoe, ibig sabihin po niyan ay life. At anong Zoe? Meron po kasing iba-ibang word ang life sa Greek, okay? But ito po pag-aaralan natin. At ang sabi po ng isang scholar na si Vine, ang Zoe life is the life as God has it, that which the Father has in self, and which He gave to incarnate Son to have in self, and which the Son manifested in the world. This is the ibig sabihin po nun, nung life, okay? We have the life of Christ in us. We have the life of Christ in us. We are alive in God because of Jesus Christ. Amen. At ito po, isa pa pong meaning niya. From this life, yung Zoe, ng meaning ng Zoe, from this life, man has become alienated in consequence of the fall. The life that Jesus gives to us, we are alienated. Tinanggal na po tayo sa consequence ng kasalanan. And to make it more, ano pa po?
Ayan po, of this life, men become partakers through faith in the Lord Jesus Christ. Si Mounce, isa pa po pong Greek scholar, ang sabi po niya, okay, in the New Testament, spiritual life of deliverance from proper penalty of sin, of eternal death. That is why still today to us, tayo pong mga Kristiyano, we believe na hindi po tayo mapupunta sa hell. We have this glorious hope because of the life that Jesus gave to us. We have eternal life. Amen. Amen. You are not going to experience this eternal death, this penalty of sin, of eternal death, because of the life that Jesus gave to you. Why? Because in 2 Corinthians chapter 5, verse 31, Jesus became sin for you. Jesus lived a full life. Jesus lived a perfect life. But si Jesus ay naging kasalanan para sa iyo, even though He is perfect. So that in Him, through that sacrifice ni Jesus Christ at the cross, we might become the righteousness of God. That is why today, you are standing in a very solid ground. You are standing in the perfect work of our Lord Jesus Christ. That is why pag ikaw po ay mayroon trouble, look to Jesus. When you are sick, look to the Jesus. Amen. When you are in lack, Jesus is your provider. Amen. 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 Praise the Lord. That is why po, starting today, let us continue to be occupied with our sovereign God of our Lord Jesus Christ. I know po, na marami po tayong pinagdadaanan ngayong araw. Hindi ko po alam kung ano specific yan. Meron kang pinagdadaanan na sakit. Okay? But again, let us be active. Amen? In the good will of God. Speak the promises of God in your situation. Let us be sharp and know that God is good. He wants you to know that He is your deliverer. He is your healer. Amen. He is your provider. He is your banner. Amen. And also, God wants you to be alive in Him. To know that you are alive in Him. You have this life in Him. You have this very wonderful relationship to Him. Amen po ba? Amen. That is why po, right at this moment, we want to apply this. Again, occupy yourself of the Lord Jesus Christ. Alam ko po, meron po tayong pinagdadaanan ngayon. But right now, pwede po ba that this truth, this goodness na na-receive po natin sa Panginoon, can we just meditate while we listen to this song and being led by our worship team? I mean, focus. God wants you to be active, sharp, and alive in His name. And right now po, while we sing this song, you can speak to your situation. Meditate that He is your deliverer kung ano mang problema yan. And if you feel that you are alone, you are alive in Christ. You are near in Christ. Amen. Amen. Pwede po ba tayong yumuko? Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Hallelujah. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan
Di po nagbabago ang ating Diyos. Amen. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Woo! Panginoong Jesus, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon. Jesus. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kung ito po ay una nyo pong narinig yung kabutihan patungkol po sa ating Panginoong Jesus at gusto nyo po siyang gawin na inyong Diyos at tagapagligtas. Gusto nyo pong maging active sa inyong faith. Gusto nyo pong maging sharp sa kanyang kabutihan. And you want to be alive in Him. This is your chance to receive our Lord Jesus Christ. At kung ikaw po ito nasa live stream, pakisabayan lang ako dito sa simpleng prayer na ito. Panginoon, maraming salamat dahil ako ay mahal ninyo. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam ko po ako ay nagkasala. Ako po ay hindi naging kaaya-aya sa inyong harapan. Ngunit maraming salamat sa Panginoong Jesus na naging kasalanan para sa akin. Linisin niyo po ako sa aking lahat ng kasalanan at ako po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Tinatanggap ko po ang Panginoong Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. At tulungan niyo po ako na patuloy pong lumago dito po sa buhay ko sa inyo. Amen. Kung kayo po ang nag-pray po nito, pumunta lang po kayo dyan sa likod po natin, dyan po sa hospitality team. At kung kayo po, dyan po sa live stream po natin, pinag-pray po ito, mag-chat lang po kayo dito po sa page po natin. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay itaas ang kamay po natin? And right now po, I will let you declare in your situation right now, take the promises of God right now.
kung sino po ang may sakit right now, declare, by His stripes you are healed. Right now, go in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. We speak to this sickness po, Panginoon, in Jesus' name. Lord, we can see, Lord, this is natural. We are not denying it. But, Lord, we will speak your word, Lord, that by your stripes, we are healed. And right now, Lord, we are praying to this tumor po, Panginoon, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, be dissolved in Jesus' name. Dito po sa katawan na nanghihina, we speak strength. We speak strength, Lord, in the name of Jesus Christ. We speak strength, oh Lord, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, thank you, Lord, because kung meron pong magkakaroon po, magpapa-laboratory po, Panginoon, Lord, we receive po, Panginoon, that it is clear in the name of Jesus Christ. It is clear in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And Lord, thank you because you are our great provider po, Panginoon. Lord, kung kami man po ay nasa sadlak sa utang po ngayon, right now, Lord, we speak po, Panginoon, and declare, Lord, na Lord, you will do something po, Panginoon, sa aming mga utang, Lord, and you will wash it away po, Panginoon, in the name of Jesus Christ. And we speak po, Panginoon, in Jesus' name, that kung ano man po yung kailangan namin right now, Lord, we will not lack because you are our shepherd po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. And we speak po din po, Lord God, right now, protection every day sa families po namin in the name of Jesus Christ. And Lord, we receive it, Lord. Thank you because we know po, Panginoon, that it is your good will, Lord, to send your angels to us po, Panginoon. To send your angels to us, Lord, and be protected. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, thank you. And we will continue po, Panginoon, to be active, sharp, and alive in your good will, our sovereign guide. Hallelujah. 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 Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Habang po kayo umupo, pakisabi po sa inyong katabi, aasa ako sa Panginoon. God bless you po. Good morning po sa bawat isa. It's time to giving again. Thank you, Lord. Kung naniniwala tayo sa giving is a blessing. Amen? Amen. No explanation dahil pare-parehas. Alam na naman natin na lagi tayong pinagpapala ng Lord. Tas po natin ang ating tithes and offering sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat dahil sa binibigay mong kalakasan sa amin, Panginoon, dito po kami nagkakaroon ng buhay. Dito kami nagkakaroon ng kalakasan sa iyong ibinigay, Panginoon. Salamat po. Tanggapin niyo po ang aming ikapo na aming ibibigay po sa inyo sa umagang ito, Panginoon. At hayaan niyo nga, Panginoon, na kayo po ang maitaas lagi. Karampot lamang po ito, Panginoon, sa aming kinikita, Panginoon. Subalit, tanggapin niyo po ito. Nagmumula po sa aming puso, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. As offerings are being collected, important announcement today after the service, we have ngayon na ba? Water baptism. If you wanna witness yung mga kapatiran natin na susunod sa Panginoon, mamaya na po yan siya. At mamayang tanghali naman ay tutulong-tulong ang mga young people natin na lalaki para mag-set up ng mga mesa in preparation for their ball. Ayan, lovers ball. Ayan. At sa Wednesday po ay Faith Night. Ayan, so magkita-kita po tayo ulit. At sa lahat po ng atin ng convention, pa-check na lang po yung mga color code natin. Yung dress code, ha? Medyo try nating abutin. Pag talaga hindi kaya, okay lang yan. Hindi siya strict about it, pero hanggat kaya, gawin po. Ayan.
Yun po. At yung mga kailangan po mag-abot-abot na ng pambayad po para ho unti-unti na rin pong masettle po yan. Ha? Abot nyo na lang kay Pastor Nolan, yung sa akin po na grupo. Okay? At excited. Nakita ko na po yung event center po natin. Malaki po yun. At it's a Catholic ecumenical events place. Kaya kumbaga, Katoliko po yung nagpapaandar nun. Kaya lang, okay lang po kasi parang for everyone naman po na gamit yon. So malaki po yung lugar. Although yung mga facade po medyo maliit, hindi, parang baka magsiksikan lang po sa mga pintu-pintuan, ganyan. Kaya wag po kayo magsisiko ha sa mga ibang tao. Kasi marami po. Ang nag-register po ay 5,000 plus, but they're expecting 7,000 on Sunday kasi nga yun yung anniversary celebration. Okay, so yan, excited po tayong lahat dyan. And please pray about it, lalo na sa programs and yung lahat na magbabiyahe po papunta dyan. Yung mga nagpapatutor po, please come. Every after meron pong klase sa hapon, ay yung po yung tutorial ng mga galing sa Compassion, pwede na po magtuloy. At yung hindi kayo Compassion, pero gusto nyo pong magpa-tutor kasi talagang hirap na hirap kayo, hindi nyo maintindihan. So, come po sa schedule pag tinawag, in-announce po namin yung schedule. Okay? Alright? At Membership 101, next week po. Ayan, next week. At yung mga hindi po nakapagbigay ng alabaster kanina kasi medyo you forgot it, okay lang po. And also, please prepare also a special offering for the youth. Meron po tayong tinatawag na sayo. Ayan, sayo. Hindi saya. Sayo is a special special annual youth offering. Ibig sabihin, offering po ito natin, investment sa buhay ng mga youth. So, paki-prepare na lang po in advance. Sige Lord, magbibigay po ako as investment sa mga youth. Ito po ay national offering po. So, sinishare din po yung part na yun doon, sinishare sa district at meron naman po din naiiwan sa atin ng konti. Okay, praise God. Sige po, tayo po tumayong lahat. Sa mga magti-tea time, mga ladies, meron po tayong konting ukay dyan sa baba. Pero ukay na may donasyon. Fundraising ko kasi yun fundraising ko. Sige po, taas po natin ating kamay. Salamat, Panginoon Diyos. Sa sovereign will of God na alam ho naming mabuti. Laging mabuti. Salamat po, Panginoong Jesus. Dahil sa pangalan mo, Panginoon, mangyayari ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. At salamat, Banal na Espiritu, sa laging pagsama sa amin upang lagi kami naka-align sa kalooban ng Diyos. Sa iyo lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po.